Tanong naman ni Sir Charlie, Doc, ano pong kailangan gawin? Matamlay po aso after deworming. Okay, stressful po kasi ang deworming para sa mga dogs, no, lalo na kapag meron itong mataas na parasitic load or daming mga worms na kailangan alisin. Make sure po, no guys, no, huwag kayong magdi-deworm ng kayo lang. Kasi po dapat veterinarian ang mag-deworm. Bakit? Kasi pag mag-deworm po kayo ng mali, pag mag-deworm kayo ng maling gamot at meron siyang napatay na worm, for example, ito lang isang example, nagbigay ka ng imiticide or ang tawag dito, yung mga ivermectin, for example, tapos yung aso ay mayroong heartworm, meron na siya mga adult heartworms. Pagka namatay yung adult heartworms nang hindi minanage na maayos ng veterinarian, pwede magbara ito sa puso, sa mga ugat sa puso at mamatay yung aso ninyo. Magla-lodge yung mga adult heartworms. Nasa circulatory system kasi yan. Isa example lang yun, no? Meron din kasi mga nagde-deworm, nako, grabe, overdose yung deworming nila, kaya patay din sila puppies. Meron din nagde-deworm na wala masyadong epekto yung dosage na bibigay nila, kaya tuloy mas lalo pang dumadami yung mga worms ng mga puppies or ng aso. Akala niya, na-deworm na niya, di ba, kampante na, yung pala, ang dami pa rin parasite, pwede pa rin ikamatay ng aso or magkasakit pa ng malubha. Kung mali naman yung binigay mong worm, akala mo, kampante ka na, mali yung binigay mong dewormer para dun sa worm load niya, ay pwede pa rin madisgrasya yung tuta o yung aso. Kaya, make sure na veterinarian na licensed ang nagbibigay ng deworming or dewormer dun sa aso ninyo or tuta ninyo. Huwag kayong maniwala sa iba na ako, kaya ko yan. Breeder naman ako, matagal ko yung ginagawa yan. Please, wag nyo ilagay sa mga kamay ng ganong klaseng mga claims yung buhay ng puppy nyo or ng aso niyo. Just for advice ko lang naman po yun. Pwede nyo sundin, pwede hindi nyo sundin. Depende po. Pero kung ako yan, dapat po licensed veterinarian for many reasons. And yun nga, pagka na-stress po ang aso, normal deworming, sabihin na natin sa vet nyo talaga pina-deworm, na stress lang siya, pwede po kasing yung dami ng worms niya biglang nawala, medyo pwedeng ma-dislodge yung mga parasites doon sa loob ng katawan niya, magkakaroon ng imbalance ngayon, yung aso maaaring mag-cause yun ng lethargy or yung pananamlay nga, pwedeng mag-cause ng nahihilo siya or maaaring iba pang mga signs. Pero usually yan, maikli lang yan, mabilis naman pong mag-normalize yung aso nyo. Lalo na kung ang pinapakain nyo ay SDN, the best dog food in the multiverse, available dito sa TikTok, Shopee, Lazada. SDN po ang pinapakain namin sa lahat ng mga dogs namin sa Manalo K9. Pati mga dogs ko dito sa bahay, super healthy sila since 2015. 9 years na sila, pure SDN lang. Hindi nyo na kailangan mag-supplement, hindi nyo na kailangan magbigay ng mga vitamins, ganyan-ganyan, mga probiotics, kasi kompleto na to. Siksik na po yung SDN. And para nagsasabi, mahal naman yung SDN, meron po tayong pangmasang SDN, yung SDN 28 and SDN 21. Ayan, mura lang po, nasa mga 130 lang per kilo yon, pero hindi siya kagaya ng ibang murang dog food. Ito po ay mataas pa rin yung kanyang meat content, especially beef and tuna, yung SDN 21. Anyway, ayan po, pinaka-importante po talaga yung pagdi-deworm. Pagka yung puppy nyo ay 2 weeks old, i-deworm nyo na po yan. 4 weeks old, pangalawang dose. 6 weeks old, pangatlo. 8 weeks, 10 weeks, 12 weeks, bigyan nyo po yung puppy. May program naman po yung mga vets dyan. Ngayon kung yung puppy nyo kasi lumaki na 1 month na, 2 months na, 3 months na hindi nyo na-deworm, maaari pong mahirapan po yan kapag diniworm nyo siya ngayon. Kaya dapat vet po talaga ang gagawa. Kasi pagka ang dami na niyang worms, tas bigla nyo diniworm, tas hindi nyo siya binigyan ng tamang deworming, pwede pong magbara naman yung mga worms sa loob ng intestine. Sa sobrang dami nila, pwede rin ikamatay. Nangyari na po yun. Nakita ko na po nangyari yan. Alright, so thank you Sir Charlie sa inyong tanong. If you have any other questions, guys, ilagay nyo lang sa comment section. I will try to answer your questions po as much as I can. Pero again, to be clear, anong dapat nyo gawin, Sir Charlie? Pakainin nyo ng SDN yung aso ninyo, or katumbas nun na the best nutrition ang ibigay nyo para makarecover po. Yun po yung purpose nun. Kung meron mang mga imbalance sa electrolytes niya or sa kung anumang blood chemistry niya,
or kung may sugat-sugat man yung bituka niya because of the worms, mag-heal kagad yan with SDN, lalo na kung SDN 42. Ngayon, kung ang aso nyo ay matamlay, of course, make sure na wala siyang stress na iba, no? Huwag yun, kasi init ngayon. Ilagay nyo siya sa lugar na medyo malamig-lamig na makakapagpahinga siya na maayos. Ilayo nyo rin siya sa mga may ingay, sa mga magugulong daanan-daan ng mga tao. Ilagay nyo po siya sa komportabling lugar na alam nyo yun. Kasi ano yan, nagre-recover po yan. So, give him the best life ever. Kumbaga, as much as possible nga, ilayo nyo sa kahit anong stressful. Kung maraming mga aso magkakasama, ihiwalay nyo muna yan. I-isolate nyo muna yung puppy na yon. Huwag nyo muna siyang isama-sama sa mga ibang mga dogs or ibang mga animals para makapagpahinga siya. Hayaan nyo matulog na matulog. Kasi doon nagre-recover yung katawan. Yan po yung mga ilang mga tips natin. If something strange happens to your dog, no, talaga ayaw na niya kumain, tapos talaga lumipas ng isang araw, talagang medyo nagde-deteriorate yung kalusugan niya, ibalik niya po dun sa vet, baka po may iba pang sakit na lumitaw.